marami akong ginawa mga sexy, no? Dumating ang panahon na tinanggihan ako ng isang malaking pelikula, yung malaking produksyon. Bakit po? Nadinig ko lang yan sa isang mahusay, isang press, no, isang na hindi ko actually kaibigan eh. Doon ko lang nakilala sa isang kainan sa eskorta, nakikinig lang yung pangalan ko. Uy, ikaw pala yung Director Jun Posadas. Oh, sir. Uy, alam mo, ganun kagad. Alam mo, meron kang director na mahanga sa'yo. Ay, sabi ko naman ako, hindi ko na sasabihin ng pangalan, baka lumaki pa ulo mo. Sabi niya? Oo. Okay. Sabi ko, hindi naman sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, may isang malaking produksyon dito. Kinukuha itong director na to. Ang sabi niya, hindi ko kaya dahil kasi marami siyang ginagawa. Pero why don't you try? Ako nga. Yun, pwedeng mag-aksyon. Yung pala, sinusundan na yung pelikula ko. Pwedeng mag-aksyon, pwedeng mag-sexy. Diyan tayo, sabi nga ng producer. Kasi gumagawa ng bomba yan. Kaya inano nila. Kaya, parang nagkaroon ng discrimination? Hindi naman discrimination. Anong reason niya? Kasi kilala yung pelikula, yung producer nila eh, production nila eh. Apo. Kasi wholesome lahat ng pelikula nila eh. Okay. Dahil wholesome. Wholesome. So, hindi ako kinuha, hindi ako tinanggap. Sabi ko, walang problema. Ang sabi ko naman, ganun talaga. Talagang kung hindi uukol, hindi bubukol. Saka kung alam mo kung sino yon. Sino po? Okay. Isa natin malaman. Since tapos naman na. Nalaman ko yun, ayun nga, yung isang press, yung manager nung director na yun. Sino po siya? Si Lino Broca. Talaga? Ang galing, Lino Broca yan, Yeah. Hindi ko naman siya kaibigan. Hindi ko naman siya kilala. Hindi kami magkakilala na. Pero nirekomenda kayo? Nirekomenda ako. Ibig sabihin, direct, napabilib sa inyo si... No. Huli na yun. Hall of Fame yan. Huli na yun nung malaman ko siya. Late na. Nung kinukuha na ako ng mga isang major films, major company, nung kinuha na ako, doon ko nalaman na siya pala. Nakaka-flatter yun, direct. Talaga. On your part na. Siyempre, Lino Broca yan. Nung mga panahon na yun nagtiyaga ako sa mga pelikula ito nga ganda, isang naniniwala ka ba sa yung tinatawag na karma? Yes, naniniwala ko. So, ang dami kong ginawang sexy movies. Iyon na sa akin na itigil ko na ang paggawa ng sexy movies. Sexy. Hindi, pwede sexy. Pero yung may tinatawag na, alam mo na, penny movies, wag na lang. Wag na yung penny. So, isang araw, January 1st, 1989, January 1st, tinawag ko lahat ng mga tao ko. Punta kami sa bukid. Kainan kami yan, pinakain ko sila, gano'n, nag-meeting kami, usap tayo. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag dito? Sabi ko. Simula sa araw na to, sabi ko sa mga cameraman, writer, simula sa araw na to, hindi na ako gagawa ng pene. Pero, direct paano yung hindi, sexy na sexy okay lang, oo. Wag lang yung may penetration na tinatawag. Direct, since nandyan tayo sa penetration, okay lang kung ba kung itanong ko to. Ano po bang, kasi para sa mga viewers natin, kasi ang dami nating nanonood na mga followers ng Rai TV na naabutan nito, na wala silang idea. Ano po bang pinagkaiba ng sexy movies na sinasabi nyo? Yung sexy movies, pakikita mo, merong, magpapakita mo yung flesh, pakikita mo. Yes. Ayun. Yung penny. Yun na yung may penetration. Meron talaga penetration. Oo, meron. So, nung napanood nyo po yung
interview with Direk Bobby Benitez po ba? Totoo po ba yung mga sinabi niya na talagang nangyayari talaga live? Oo, totoo yung sinabi. Actually, meron pa nga akong mga nakausap dyan na nakaaway ng mga artista kung naging bata sila ng mga producer. Nagalaw mo na yung tao. Bakit mo pa pagsasabi? Kumbaga, kiss and tell. Oo, wag mo naman, bigyan mo naman ng kapatid natin sa hanap buhay. Respeto, ano po? Correct. Tama. Naiintindihan ko po kayo. Dahil dyan direct, I respect you very, very much. Dahil kasi, may kanyari, pangalan ngayon. May family na siya eh. May pamilya na yan. Meron na yung may mga apo. Huwag na. Makanood. Bigyan natin sila ng proteksyon. Tama. So, madaling sabi, sa na yun, nung pinulong ko yung mga kasamahan ko, sabi ko, hindi na ako gagawa ngayon. Ng benefit. Lahat yan, wala na. Pero yung mga sexy, kaya sabi ko naman sa assistant ko, ikaw naman, kung gusto mo, gumawa niyan, ikaw, bahala ka. Hindi niyo pipigilan. Hindi kita pipigilan. Ano yung sign na parang ayaw niyo na? Bakit ayaw niyo na? Hindi kasi lumalaki yung mga anak ko. Pera noon, pagkagaling doon, nararamdaman ko, Bilis mawala? ang bilis mo wala. Talaga po? Oo. So, yan yung sinasabi niyo sa akin, direct yung karma. Oo. Okay. So, parang, although, Mabilis ipasok. oo, pero kami, madaling pumasok. Okay, nakabili ako kung anong gusto kong bilhin. Properties, mga properties. Hindi naman ako masyadong mahilig. So, nung oras din na yun, natapos yung natutuwa siya. Sige, basta direct, kung anong nyo, bahala po kayo. Basta yun lang, ayoko na. Nung oras naman na yun, may dumating. Iyon ay driver ng producer namin na gumagawa ng mga sexy film. So, pinakain ko muna. Pinapunta ako ni boss dito. Mag-meeting daw kayo sa Lunes. Sabado kung kasana meeting daw kayo sa Lunes. At magdala ka raw ng action films, action movie na istorya. Ha? Karamihan buong ginawa namin yan Hindi, mag-action daw muna kayo. So, sabi ko, okay. Parang eksakto. Kasi ayaw niyo na nung... Ayaw ko na Tapos biglang nag-switch naman sa action yung sa boss niyo. Etong title, etong gano'n. Tapos, sige, basta kain. Sabi ko, kita nyo, karma. Bilis Bilis mag-switch Binigyan kaagad ako naman. And dami nun kasi yung mga bold movies na ginagawa ko na yun, 10, nakagawa ko ng 10 movies. Pero, yung mga time na yun, meron action din, merong nasisingitan din. Okay, hindi naman straight Hindi naman straight. Opo. Pero lahat po yun, talagang kumita rin. Meron din kumita, meron din. Kasi at saka nung time na yun medyo, noong 1989, medyo gumagano na rin. Naglelelo na rin. So, talagang may time talaga. May time. Talagang nagsasawa din siguro yung tao. So, nung gumawa kayo ng action direct with that producer po, anong pelikula yon? Ambush. With, sino pong bida nun? Ronnie Ricketts. Okay. So, istorya ng mga Sparrow units noon. Uso NPA, di ba? Yun, yung mga ambush noon. So, ako naman, every time na makakita ko ng headlines, kinukuha yun. Kinukuha ko yung mga na yun. Iniipon ko. Galing sa dyaryo. Sa dyaryo, iniipon ko yun. Hindi ko kakain. Papakinabangan ko pala. Dumating. Ayun, nung pinanap. Eto, pinakita ko kagad. Boss, eto yun. Nakita niya. Which is, gagawa tayo. Hindi ito lang, true to life story ito. Hindi, kasi kahit nang gumagawa pa rin ako ng sexy movies, ang dami kong ginawa Katulad ng Kamlon, katulad ng Basaron, anak ni Kamlon, R. Hashim, yung mga gera, karamihan. Ako nag-direct ng Magnum 357. Yes. Pero ang director, ang producer, si ER Sito. Ang nag-produce. Ang nag-produce. Siya rin ang bida. Pero para sa inyo, sino po yung pinaka mahusay na naging artista niyo sa action movies? Yung mga hinahangaan nyo, bumilib kayo sa ugali, sa pakikisama, sa lahat, overall. Siyempre, hindi maano si Eddie Garcia. Manoy. Kasi si Manoy,
Yung unang pelikula namin ni Manoy na nagkasama as director, ako na. Opo. Na hindi ko sinasadya na siya pala ang magiging ano. Yung pelikulang Ako ang Batas. General True story din. True story. General Karingan. Karingal story. Okay. So, yun ang hindi namin sinasadya. Yun ang sunod-sunod after nung pelikulang General Karingal, sunod-sunod na rin si Eddie Garcia na true to life. Ang akin, naggawa ko, sunod-sunod nga eh. Yung nagawa niyo with Eddie Garcia, Ah, General Karingal. General Karingal. Tapos, yung malhaba buhok. Klima ko. Ang ganda rin yun. Puro bonus yun eh. Bakit niyo nasabi direct na parang hinangaan niyo si Manoy bilang artista? Kasi napaka niya na yung hindi ayaw makialam. Basta, ang gusto niya lang, ikuwento mo sa kanya ang gusto mong gawin. Yung alam niya, hindi yung pagdating. Hindi naman siya mahirap Ay, the best. Talaga po. Ang sarap. Yun nga, dumating din yung panahon na ginawa namin yung isang pelikula siya na nire-recommenda niya na. Siya nagre-recommenda. Si Jun, kunin ko. Naging ganun kami. Yung pelikulang Cordora, doon naman ako nanalo ng Best Director. Enteng Manok. Sunod-sunod yun eh. So, naging tandem kami. Ginawa ko rin yung anong pelikula to? Yung kalbong Judge Hukom Bitay. Tuwan niyo naman kami direct with Idol Raymart Santiago. Idol ko po kasi yun eh. Naabutan ko siya sa action films noon. Isa siya sa... Well, isa yun sa ang masarap kasama siya dyan, makikipag-unahan ka, katulad din ng Robin Padilla, makikipag-unahan ka sa kanila sa pagdating. Talaga. Pagdating na shooting, kunyari, ganito oras. Hindi na-relate. Hindi na-relate yun. Oo. Eddie Garcia, Robin Padilla. Ace Berhel, di ba po, nagkakasama rin kayo nila? Si Ace. Alas. Ayun, medyo. Medyo Medyo. Kasi may marami naman ng kwento eh. Pero, asarap din kasama naman si... Nabansagan ng bad boy eh. Bakit? Hindi. Talagang Bad boy talaga. nangyayari sa kanya yan eh. May nangyari nga yung mga panahon na yun eh. Pero, ang kagandahan naman kay bad boy, sa tao naman, sa mga crew, parang Fernando po. Ganon din siya? Oo. Sabi nga ni... Ayaw naman may magugutom Mahal niya yung mga... ng tao. Parang FPG. Kasi nakasama ko yan eh. Sa pelikulang, sige, subukan mo, silang dalawa ni So, naging ko yun eh. Marami kami pinagkasamahan yan eh. Yes, Nung panahon pa hindi pa siya Ace na Ace eh. Yung Hantingan, war movies. Yes. Si Ace din ang... Binibuild up pa lang siya. yung international yung ginawa namin na yun eh. Ako at yung Hapon ang direktor. Korean movies. Ako ang co-director ng Koreano. Counter ko. So, ayan, sila. Marami rin akong ginawa dito, hindi lang naman ng local. Marami akong ginawa ng mga... Pero dito rin ginawa yan. Dito, karamihan dito ginawa. Kung ano nga po yung mga movie niyo with Sir Raymart, sir? Ang Kalawag, no? Marahas una. Marahas, tapos Kalawag with, sa naman yun, sa Star Cinema. Yun yung time na talagang kalakasan ng action. Oo. Correct, no? Kaya sunod-sunod talaga yung labas Pelikula. Yung pelikula ng action. Ayun. Automatic. Kami nga after yung tinantanan ko na yung pagiging yung pelikulang sexy, no? Ginawa ko ang Ambush. Tapos bumalik ako ng Davao. Kumuha ako ng 3 movies. Doon ko nakilala si Bato eh, si Captain pa na De La Rosa. Siya ang siya in-assign sa akin mag-assist eh. Sa akin pinahiram yung isang hindi chopper, B-150 na tangke. Yun.
Kaya yun ang nakasama ko si Bato. Kapitan pa lang siya. RSAP siya eh. Di pwedeng isa lang ang kumikilo sa paggawa ng pelikula eh, no? So, yung mga staff nyo po ba, kailangan pinipili nyo rin? Oo, kinakailangan. Sinasala nyo rin? Oo, naiintindihan ang trabaho ko. Importante yan. Oo, kinakailangan. Bago pa lang mag-umpisa, talagang nakaano na yan. Plastado. Para yung chemistry. Para pagdating namin doon, hindi na kinakailangan, dito, ganito tayo, ganito. Hindi, pagdating doon, 1, 2, 3, para ka lang nagbibilang. Una tayo, 2 tayo, 3, nandun na. Pero direct, itatanong ko lang, galing sa point of view ng isang veteran na director po, ano sa palagay niyo pinakamalaking factor ng pagbagsak ng Tagalog? Siyempre yung pagkakaano ng pelikula eh. Yung habang tumatagal, naging high-tech. Yung technology? Yung technology. Number 1 yun. Para sa inyo. Technology. Pangalawa, tax. Mataas. Sobra taas. Kaya, hindi na sumusugal yung ibang... Hindi na. Oo, nakakaawa na ngayon. Okay. So, hindi katulad noon, di ba? Ngayon, kasi noon, pagka nanood ka ng sine, kahit gitna ng aisle, pwede kang tumayo o umupo roon, di ba? Nabutan ko po yan. Ngayon, hindi na. Bawal na. Kailangan minsan titingnan mo, bakit? Pipito lang kami tama. Pwede pa naman, no? Pwede pa naman. Punong-puno. Kunyari, manonood ka. Pag panood mo, ilan lang kayo. May double pa nga dati, direct, no? Noon, may ganun yan. Mga double program. Double Iba noon talagang ngayon ang tax technology. Yung technology. In connect para sa akin yung nabanggit niyo po na technology, siguro konektado po diyan yung yung hilig ng tao. Syempre out of technology na yung nagbabago din. Ibang interest ng manonood. Nagbabago na, ayaw na. At saka pangalawa, paano ako manonood samantalang magbabayad ka ng 300 pesos kada sa pelikula? Pumunta ka lang sa TV. Libre na. Libre. May pirated pa direct. Oo. Actually, naranasan ko yung Napirata kayo? Ha? Ako na may pirata. Hindi. Nagtitinda ako noon yung DVD, VCD. Ganun ko noon Nagpa-arkila ako ng panahon na yan Oo. Dumating panahon na yun. Nagsawa rin ng tao. Kaya ngayon, kadaming mga pirata dyan Yes. Hindi na ngayon pinapansin. Hindi na. Wala na. Na ba yun? Wala na. Kahit ngayon, dati, di ba, lintik talagang ang mga tao sa Quiapo, di ba, takbo lahat. Ang mga ito bago. Ngayon, wala na, kahit ganun mo sa Kahit kami kayo sa'yo wala na. Ayaw na. Nakakanood ka na kasi ng libre ngayon online. Online lang, gaganon ka lang. Pero sa palagay niyo po ba, direct, kung halimbawa, kunyari lang direct halimbawa na lang, yung isang pelikula niyo, kunyari na lang with Raymar Santiago, yung, ano ba yun, Marahas. Kung yung Marahas po ba, updated yung technology, yung sinasabi niyo po technology, sa palagay niyo po ba, makakasabay tayo sa Hollywood? Hindi naman, panahon naman talaga sumasabay tayo That time? Oo. Noon pa man, sumasabay tayo. Kaya lang, ang problema, nakakasabay tayo. Ang problema, hindi tayo pinagbibigyan sa booking. Ilan lang ang naghahari dyan Kung ikaw ay kilala, kung ikaw ay booking sa sinihan. Kayo kagad ang bibigyan. Pagka ikaw ay independent, bibigyan ka. Pero, limited. Instead na 1 week sa'yo, pinupull out ka kagad. Maiksi lang. Maiksi. Palakasan din pala yan. Sus. Ganun pala yung discard. Grabe. Siyempre, itong mga lalaking production na to, kung maaari, ayaw nila na may ka-opposition sila. Kahit maliit yan, kahit malaki. Basta, wala yan. Bakit nawala yung direct? Kasi naabutan nyo yun Di ba, before, wala naman sa mga mall yung cinema. Nasa labas lang, kagaya ng Odeon. Ayun ang tinatawag na stand-alone. Unti-unti, naluluma Naluluma.
Naluluma dati, ilan lang yun, dami na yun, di ba? Sa mga probinsya, standalone. Tapos yung nabibigyan na ng pumapasok ng mga mall, doon na, umaalis na sa mall, umaalis na sa standalone, Milipat sa mall. lumilipat na yung manonood ng sine sa mall. Pero, maniniwala ka ba, ang daming bago, ang daming mall, hindi ngayon pumapatok din. Ang movie? Oo. Ilan ako nakakapunta. Yes. Di ba? O pumunta ako ng Davao, pumunta. Sila mismo, mga kaibigan ko, Davao. Ito po present, ano po? Oo. Wala, direct. Iilan lang. Alam mo bang, ano maniniwala? Hanggang sa ngayon, sinasabi, iilan lang naman ang kumita dyan eh. Rewind lang eh. Iilan lang naman ang kumita dyan eh. Na pelikula eh. Yun lang kay Marcos eh. Wala. Bilang lang sa daliri ang kumikita Sa sinihan. sa sinihan. Na local movies? Local. Hindi ganun. Minsan nakakachamba yung mga hindi local eh. Nakakachamba yung hindi local. At saka pangalawa, hindi na sila yung ibang mga producer, nagne-Netflix na lang, gumagawa sila pang Netflix. Hindi na sila nagpapakahirap na i-book pa Sa sinihan. sa sinihan. Let's say, ako, may puhunan ako. Gagawa ako ng pelikula, 15 million. Ayun, minsan nakakachamba yun, di ba? Ng 450. Di ba? Ganun. Yun, malaking bagay din yung Netflix direct. No? Sa palagay niyo po ba, Kasi- convenience yan para sa mga filmmaker? Wala nang paghihirap. Hindi ka na naghihirap na pabook. Hindi ka na magpapadala ng mga checker. Yes. Pero yung revenue-wise, sa palagay niyo po ba, ganun din? Parehas lang? Or mas malaki tong, kasi nasa bahay ka lang, pwede ka na manood eh. Oh, Mas mas malaki yung mas maliit ang ng Netflix. ang kita. Okay. Ang bayad. Mas maliit ang bayad ng Netflix compare sa sa cinema. Hindi katulad sa sinihan, di ba? Buta. Magkano ang doon sa sinihan? Minsan 50-50. Opo. 50-50. Ang porsyento. Ang porsyento. Minus tax na yun, ha? Ibabawas pa. Oo, kasi ang mangyayari dyan, noong mga panahon na yun, pag pinalabas mo ang isang pelikula mo, tawag dito, kung magkano yung admission mo, minus tax. Kunyari, kung may 30% ang tax mo, 50, yun. Yun, i-minus mo. Tapos, kung magkano pinagkasundo, kung maaari kayo, 100 pesos ang admission, minus 30 pesos na. 50-50, kunyari. 70. 30-35. Kaya kawawa ang producer. Kaya pala. Tapos ngayon, kung tinitira pa ng mga panahon, tinitira pa ng mga checker din yan. Kaya maraming ganun. Direk, if you don't mind po, ilang taon na po kayong sa industry? Ako, nag-umpisa ako ng 1970. Wow. March ako 1970, dumating dito eh. 1970. Sa film po ha? Sa film, oo. 70. Nag-start ako yung utility. Tapos 1970, mga ilan, naging assistant director ako. Mabilis ang sa 1976, kung hindi ako 1976 ako naging director. 76. 77, 78, karon ganun. Mga ilang taon lang, naging director na kayo. Oo. Mabilis. Mabilis. Until na, Pero that time pa, pa rin ako, nag-checker ako, ha? grabe. Sumasabay pa sa checker. Sumaside. Hindi, parang- at saka kinakailangan maintindihan mo, magkano ba kinikita nito? Correct. Naintindihan ko. Yes, yung sistema. Kahit naintindihan ko. Okay. Hindi mo kami maloloko. Kunyari ako na gano'n. Hindi mo, alam ko Madaling yan. sabi direct, parang nasa 5 dekada na. Oo, 1970. Tama. Kasi 50 years, mahigit. Until now, 53 years, siguro. Grabe, ang tagal na. 70, 74, o 74. Hindi niyo po ba naiisip na mag-retiro direct? Iwanan yung mahal yung filmmaking? Gusto kong retiro. Kaya lang, ang problema dyan, pagka merong offer, Hindi niyo matanggihan? hindi mo matanggihan. Bakit? Bakit po? Marami kang kaibigan, marami kang tao.
na umaasa sa'yo. Kailangan ng trabaho. Actually, halos ayoko na eh. Gusto niyo na mag-retire pero yung pakikisama pa rin yung Nandun pa rin. yung pagtulong. Siya hahanapin ang katawan mo eh. Pero yun nga, kung maaari nga. Tama na. Tama na. Kung maaari, tama na. Kaya lang, pag ginano mo lang eh, pelikula eh. Opo. Ang pinag-uusapan eh, di ba, pelikula? Opo. Kung maaari, sama ako dyan. Ganon. Nahanap-hanap niyo rin ang director. Parang ganon. Kasi, Parang madaling sabihin na magre-retire ako. Oo, Parang mahirap din bitawan. Di ba parang si ano nga po, nabanggit nyo kanina si Manoy Eddie Garcia. Talagang hindi siya nag-retire hanggang sa... Hindi, oo. Hindi niya iniwanan yung pelikula. Kasi katulad yan, si Eddie nga, yan, Eddie Garcia. Yan ang unang tao na nag-ano sa akin eh, may kahihinatan ka, anak. Yan ang kauna-unahan. Na sinabihan kayong gano'n. Sinabihan. Nakitaan po kayo, syempre. Yun nga, by that time, utility ako, artista ko siya. Tapos, rest namin. Kain. Binigyan ko pa siya ng snack, coffee. Yes. Coffee. Tapos, tingin naman ako ng tingin sa kanya. Sirat. Sinusulat ko lahat yung damit niya. Nililista nyo. Nililista ko. Tapos na shooting, ha. Sabi sa akin, ang ginagawa mo? Nililista ko, direct, yung mga ginamit ko kanina. Ganito, ganyan. Isang araw lang ako rito, eh. Saan po yung paglista nyo? Yung mga continuity. Para sa continuity. Just in case na may mangyari o masira. Na kailangan. Alam ko ang damit niya. Oh, Pero nung panahon na yun, wala pang mga litrato. Wala pa. Wala pa. Ngayon, picture May picture noon. Kaya lang, bago makita yung ano na yun, yung mga picture na yun, mahigit 1 linggo pa. Kasi ano pa yun, di ba? Yes. I-develop pa yun, saka mo ipiprint, saka mo makikita. Mahigit 1 linggo. So, ang ginagawa ko, tsaka i-drawing mo. Yun nga, kagad sabi mo, alam mo, ganyan ang gusto ng mga Amerikano. Ganon. Ganyan ang mga American films, American movie. Ganyan na ganyan sila. Gusto nila yan. Lalo na't nakikita yung script mo, marumi. Gusto nila yun. Marumi ang script mo, mas maganda. Gusto nila. Yung sa likod na puro drawing, puro merong mga Scratch. May mga lista. Oo, may mga lista. Siguro, syempre, naisip nila, nagtatrabaho to. Kasi, marami siyang pelikulang bago naman ako. Marami siyang ginawang American movies din. Kaya sabi, may kahinatnan kayo. From Eddie Garcia. From Eddie, oo. Direk, meron pa akong isang katanungan sa inyo na sana huwag niyong mamasamain. Kung okay lang na i-share niyo sa amin. Kasi narinig ko po ito. Baka napapanood na ng mga followers natin. Ano po ang nangyari sa bawal na gamot? Meron pong nadisgrasyang staff. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.